Sa inyo po, ang politiko nyo, sa mga kwento ay minsan may halong karga. May halong karga, may halong intriga. Mabuti na yung pinapaalam ko sa inyo. So sabi dito, a potential power shift is brewing in the House of Representatives following the 2025 midterm elections, with the speakership of House Speaker Martin Romualdez reportedly up for grabs amid mounting political intrigue and internal unrest. Kita rin nyo, tama yung sinasabi natin dito. Intriga, mounting political intrigue in internal unrest. So, pwedeng yung political intrigue galing sa loob o galing sa labas. Inintriga ng tagaloob na may vested interest rin o inintriga ng tagalabas para durugin yung alyansa. Pagawain po. Ang may intensyon man lang na durugin ang alyansa, kung yun ang intensyon mga kababayan ng intrigang ito, walang iba kundi yung kampo ng mga Duterte. O pwede din yung mga Dilawan kasi gusto nila din na makabalik mga kababayan sa posisyon. And in fact, yun ang kanilang pinofloat. Yung mga kakamping, yung intensyon nila magkaroon ng political comeback by 2028 po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Pag-usapan natin po itong mga latest development sa politika kasi sabi baka matanggal mga kababayan si Speaker Martin Romualdez. Mga balita ngayon. Tapos itong mga pinapalaganap na mga kwento nitong mga defenders ni Sara Duterte na pinalalabas mga kababayan, may agenda si Martin Romualdez at yung Marcos administration to eliminate Sara Duterte through impeachment po kasi ang gustong mangyari po ng administrasyon walang kalaban kung sino man yung i-endorse mga kababayan sa 2028 presidential elections. So ang sinasabi nila mga kababayan, this is a familiar pattern. Eliminate the rival before the race begins. Referring to the 2028 presidential election, yung narrative po na gustong mag-perpetuate sa power yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumang tugtugin na po yan. Kumbaga si Sara Duterte na impeach o baka makonvict, wala mang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos ni si Martin Romualdez. Ang impeachment cases po, ang mismong gumawa niyan, si Sara Duterte. Kumbaga, nagkarason na lang po, binigyan ng rason yung minority blocks ng Congress, not even the majority yung nag-initiate ng impeachment po. Nag-originate po doon sa minority block. Nakakuha sila ng bala laban kay Sara Duterte. Kasi yung minority block po, dati nang galit sa mga Duterte because of the policy na inhuman policy, yung war on drugs at kung ano-ano pa mga kababayan. Walang kinalaman dyan si Martin Romualdez ni yung ating Pangulong Bongbong Marcos. But before natin pag-usapan mga kababayan, kasi nag-intensify na, just days after the midterm election, nag-intensify na po yung propaganda po para lasunin yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino at saka pinapalabas pa nila na with the result ng election po, naging lame duck, humina yung hold sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano humina ang hold sa gobyerno? Majority po sa mga nanalo, lakas. Kahit sa Senado po, majority po mula sa alyansa. Yan po ang katotohanan. Mamaya i-present ko sa inyo mga kababayan yung facts of the case. Ika nga, kung sa impeachment trial, ano yung mga ebidensya? Ano yung facts of the case? Pero dito na muna tayo sa ating joke time kasi tayo, gusto natin ay less stress sa discussion natin ng mga hard topics. Maski mga hard topics po sa politika, gusto natin magaan lang yung ating discussion.
Hindi yung tensyonado palagi. Tama? Ito mga kababayan na kwentong katatawanan, padala ni John Erwin Habulin. Ang titulo nito, bawal makipag-date. Nag-uusap mga kababayan yung mag-ama. Sabi ng anak sa kanyang tatay, Tay, na-inlove na ako doon sa magandang babae. Sabi ng ama, ayos yan, anya. Sino ba, anya, yung nililigawan mo? Sagot ng anak, si Sarah, yung kapitbahay natin. Sabi ng tatay, ay, naku, wag yun anak. Siyempre, nabigla yung anak sa sinabi ng tatay. Bakit po, tay? Sabi ng anak. Sabi ng tatay, mag-promise ka sa akin. Huwag mong sasabihin sa nanay mo. Si Sarah kasi, kapatid mo. Nakinig naman yung anak. Di na ipinagpatuloy yung panliligaw. Ngayon, after 1 month, sabi ng anak sa kanyang tatay, Tay, na-inlove na naman ako. Sabi ng tatay, kanino? Ano pangalan? Sabi ng anak, yung sa kabilang barangay, si Amy. Sabi ng tatay, ay, wag yun anak. Secret lang natin. Kapatid mo yun. Kapatid mo rin si Amy. Wag mong sasabihin sa nanay mo. Nakadalawa na po. Parehas kapatid yung nagugustuhan. Hindi alam kasi sinikreto ng tatay. Ngayon, nangyari ng ilang beses pa. Kaya nagalit na yung anak, isinumbong na doon sa kanyang nanay. Sabi ng anak sa kanyang nanay, Nay, nakakainis na. Nakakainis na si tatay kasi na-inlove ako sa 5 babae. Pero hindi ko ma-date. Sabi kasi sa akin ng tatay, nang banggitin ko yung mga pangalan, bawal daw kasi mga kapatid ko sila. Sabi ng nanay doon sa kanyang anak, Anak, pwede mo i-date? Pwede mong i-date kahit sino sa kanila. Huwag kang makikinig sa kanya kasi hindi naman siya yung tatay mo. Hindi man pala tatay. Iba yung tatay ng kanyang anak. Pwede i-date. Parehas palang taksil mga kababayan. Anyway, joke man lang po, huwag tularan. Sabi ni Mr. Habulin, huwag na daw siyang bigyan ng 200 pesos sa GCash. Okay na daw siya. Bueno mga kababayan, dito na tayo sa ating seryosong topic sa politika. Ibigay ko muna sa inyo itong balita dito kasi bago tong kwento. Ang sabi, malamang si Martin Romualdez mga kababayan matanggal bilang Speaker of the House. Hindi natin alam kung ito intriga lang kasi yung strategy po ng mga kalaban, divide and conquer. Although may mga lumabas na kwento nito noong kasagsagan ng eleksyon. Pinagsasabong po si Toby Chanco saka si Martin Romualdez na sinasabing si Toby Chanco interesado maging Speaker of the House. But sa kwento mga kababayan ng Politico News, hindi lang si Toby Chanco, may mga personalities pa. Pero si Martin Romualdez mga kababayan, nagsalita na rin. Although wala siyang kalaban na nanalo. Po siya mga kababayan sa Leyte. That is normal niya. Pag bago ang Kongreso, nandyan talaga yung reorganization. Pero alam naman natin sa ating experience sa pagko-cover po ng mga galawan sa politika, may mga Speaker of the House na tumagal po sa posisyon kahit nagkaroon ng mga eleksyon. Ang isa dyan mga kababayan, si Joe De Venecia, napakatagal yun na naglingkod bilang Speaker of the House. Diba? Tuloy-tuloy yun mga kababayan kasi napaka-ma-influensya niya sa mga congressmen. Magaling din yun kasi bilang isang leader ng Kongreso, nakukuha niya yung sympathy, support ng mga congressmen. O ngayon, hindi man po assuming itong si Martin Romualdez. Pero ibigay ko sa inyo itong kwento mga kababayan. Ayan report ng Politico News. Speakership up for grabs. Benitez, Barba, Chanco, Circle, Romualdez throne.
Madaling sabi, lumilitaw mga kababayan, lumalabas na may mga interesado na palitan si Martin Romualdez. Now, ako hindi naman masyado naniniwala sa kwento ng Politico News kasi itong Politico News mahilig sa intriga. Marami itong pinapalabas na Politico News na mga kwento na sumablay. At yun na nga po, mahilig sila sa intriga. Sa bagay, kahit itong ibang mga nasa mainstream media, talagang kami ganun talaga. Mahilig kami sa intriga sa mainstream media. Kasi sabi ko nga sa inyo po, ang hanap buhay ng mainstream media, mang-intriga. Walang controversy, walang intriga po. Kulang ang nanonood sa telebisyon, nakikinig sa radyo, at saka nagbabasa ng dyaryo. Pero pag may controversy, kaya pag walang controversy, hanap kami ng hanap ng controversy. That is the reality ng trabaho ng media. O di, anya Mr. Maravillas, yun din ang gawaan mo ngayon. Tingin ninyo. Pero hindi po ako nagugas kamay. Because yan talaga po ang katotohanan. But may purpose kami kung bakit gusto naming nangintriga ng mga politiko. Kasi yung mga politiko din, kanya-kanya yan na agenda. Gustong-gusto din nila ng intriga, mga kababayan. Yung pinag-uusapan lagi sila, gustong-gusto nila yan. And in fact, ang ibang mga politiko purposely talagang nagpapatawag ng mga reporters para yung kanilang agenda, yung kanilang intriga po, kung ano man yung purpose nila, siyempre political agenda, maipalaganap to test the waters. O kung hindi, ang intensyon para palabasin ang totoo. O diba, tulad nito, lumabas yung mga pangalan ng mga possible na mga interesado na agawan ng pwesto si Speaker Martin Romualdez. Baka nga galing sa kampo ni Speaker Martin ang nagpalabas ng kwento para yung mga sinususpitsahan niya na interesado kasi malamang may mga sumisingaw-singaw. Makuha na ng reaksyon at mabasa ang kanilang mga responses. Once halimbawa, after this na lumitaw yung kwento, siyempre kukunin yung kanilang mga sides. Ano niya masasabi mo sa lumabas na report na ganito, ganyan? Di mababasa mo na yung mga totoong intensyon nila based doon sa mga statements na kanilang ilalabas after na lumabas yung kwento. Ganun lang yan po. Sabi ko sa inyo, sa close to 40 years, 40 years na nga pala ko, na nagtrabaho sa media po, basa ko na kung ano ang mga intensyon. Pag nagpatawag ng press con ang isang politiko, may gusto siyang ma-achieve. Pero wala man akong alam. Di ko man alam kung si Speaker Martin ang nag-utos. May kaibigan siya na mga reporters. Isulat mo niyang ganitong kwento para alam natin kung talagang totoo yung lumitaw na istorya. Na may mga interesadong mga personalities kasama ko dito sa Kongreso na interesado sa posisyon ko. O di ba? Pwedeng ganon. O pwede din mga kababayan na galing mismo sa kung anong grupo na interesado din sa posisyon na Speaker of the House. Hindi natin alam kung everything is possible mga kababayan. Pero ang totoo lang dyan, walang magiging Speaker of the House na walang basbas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Pag halimbawa napalitan si Speaker Martin Romualdez, ang ibig sabihin niyan, may nangyari. Ganon lang po. Kasi importante yung Speaker of the House, may trust ang Pangulo ng Pilipinas. Kasi yung mga legislative agenda, napaka-importante na maipasa nang mabilis, mga legislative agenda ng ating Pangulo for the last 3 years para yung mga promises niya sa ating mga mamamayang Pilipino na maayos ang ating ekonomiya, ang ekonomiya ng ating bansa mangyari. Pero nakita naman natin po, for the past 3 years, very supportive si Speaker Martin Romualdez. And he is the knight in shining armor. Kaya ang pag nasa likod ng kwentong ito, ang sinasabi ko man lang po, mga possibilities. Bakit lumitaw ang ganitong mga kwento?
Ito na nga po. Speakership up for grabs. Benitez, Barba, Tiangco, Circle, Romualdez, Strone. Or pwede din na pang-intriga ito, mga kababayan. Divide and conquer. Pwedeng galing po sa Duterte camp para pag-away-awayin. Yung mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung strategy ng China, divide and conquer. So these are possibilities, mga kababayan. Si Speaker Martin, ito hindi ako masyado familiar. Ito siguro si Barba, Marcos Barba. Si Toby Tiangco, yung alyansa campaign manager. Tapos si Benitez, familiar sa akin na. O ngayon, kilalanin natin sila. Lalo itong mga bagong pangalan na pinofloat, mga kababayan, to replace Martin Romualdez. Sabi dito sa kwento po ng Politico News. Nang sabi ko kanina sa inyo po, ang Politico News, ang mga kwento ay minsan may halong karga. May halong karga, may halong intriga. Mabuti na yung pinapaalam ko sa inyo. So sabi dito, a potential power shift is brewing in the House of Representatives following the 2025 midterm elections, with the speakership of House Speaker Martin Romualdez reportedly up for grabs amid mounting political intrigue and internal unrest. Kita ninyo, tama yung sinasabi natin dito. Intriga, mounting political intrigue in internal unrest. So, pwedeng yung political intrigue galing sa loob o galing sa labas. Inintriga ng tagaloob na may vested interest rin o inintriga ng tagalabas para durugin yung alyansa. Pagawayin po. Ang may intensyon man lang na durugin ang alyansa, kung yun ang intensyon, mga kababayan, ng intrigang ito, walang iba kundi yung kampo ng mga Duterte. O pwede din yung mga Dilawan kasi gusto nila din na makabalik, mga kababayan, sa posisyon. And in fact, yun ang kanilang pinofloat. Yung mga kakamping, yung intensyon nila magkaroon ng political comeback by 2028 po para wala ng Marcos, Romualdez at Duterte. Kanya-kanyang agenda po yan. So sabi dito, rumors have intensified that Romualdez may be unseated over lingering controversies during his term, chief among them the alleged mishandling of the 2025 national budget. Sources say the challenge to his leadership could come to a head when the 20th Congress opens in July. Pag sinasabing sources say, do the ball. Ang ibig sabihin ng sources say, walang specific kung sino ang nagsabi. Anonymous. Most of the time po, intriga. Yan ang reading natin. Hindi siya pwedeng lumitaw, magsalita categorically kasi ang motibo mag-intriga. Nagets ninyo? Alam na alam ko yan kasi itinuro yan sa amin nung nasa mainstream media tayo. Paano magpalitaw ng mga kwento? Paano gumawa ng controversy para ma-hook yung mga listeners na manood? Parang yung sa showbiz. Sa showbiz, talagang nagkikreate sila ng intriga para laging pinag-uusapan yung artista. Pag laging pinag-uusapan yung artista, mabintang ticket ng mga pelikula. Nagets na ninyo? Ganun din po dito. Creating controversy purposely para laging pinag-uusapan yung mga personalities. At saka kung anong mga tinatagong agenda sa pamamagitan ng mga follow-up interviews, baka masilo mismo, mabanwit sa bibig. Di ba? Ganon, mga kababayan, ang laro sa politika. Kaya sabi dito, 3 names have emerged as frontrunners in the rumored speakership race. Una, si Bacolod City Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco, and Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba. Itong mga personalities na to, lahat ito close sa First Family, close kay Lisa Marcos,
close mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung possibility na itong mga pangalan na to, minention, pwedeng ang motibo po, intrigahin sila para mag-away-away. Ikaw pala niya, Toby Chanko, ha? May intention ka pala niyan, palitan ako. Ganon. Kasi that will be the natural reaction po kung halimbawa patulan ni Martin Romualdez ang ganitong mga kwento. Nasa tingin ko malalim din itong si Martin Romualdez, matalino, abogado, matalinong tao. Hindi basta siguro siya padadala sa ganitong mga uri ng kwento, mga intriga. Di ba? Tapos si Angelo Marcos Barba, si Albi Benitez, lahat man ito mga kalyado, both by the President at ng ating ng Speaker of the House. Yung sabi dito sa kwento ng Politico News, Benitez, a bilyonaryo, is making his return to Congress after serving a term as Bacolod City Mayor. Tiangco, a long-time political ally of President Ferdinand Marcos Jr., is reportedly open to the idea of becoming Speaker but is said to prefer a less messy situation. Si Barba naman, the President's first cousin tulad ni Martin Romualdez, is also being floated as a potential consensus candidate within the Marcos bloc. Benitez is said to be the favored pick of First Lady Lisa Araneta Marcos, a development seen by many as a sign of shifting alliances within the first family's inner circle. Iyang lagi pong nakikita natin na kasama sa family picture every Sunday ng ating Pangulo and the First Lady, si Toby Chanko. Itong si Benitez po, ngayon lang lumitaw yung pangalan. So tingnan na lang natin ano ba ang magiging statement sa mga susunod na araw. Una, ni Speaker of the House, Martin Romualdez. Pero sabi ko nga, nagsalita na si Speaker po. Kahapon, sabi ni Speaker, open na niya yan. That is normal. Pag bago yung Kongreso, normal yung mag-reorganization. Nagre-reorganize talaga. Parehas din sa Senado. That is normal. Siyempre, may mga bagong personalities na pumapasok sa Congress. But of course, may bigat siyempre kung ikaw ay may basbas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That is normal. Yes, sabi po dito, despite the buzz surrounding a leadership change, sources say Romualdez, who ran unopposed in the May elections, has been actively securing his position by locking in deals with returning and newly elected lawmakers expected to join the 20th Congress. Some insiders believe Romualdez could still cling to power with sufficient number on his side. Makikita natin yan, mga kababayan, sa pag-assume ng office ng mga bagong congressmen. Kung mag-stay as speaker si Martin Romualdez o itong mga pangalan na lumitaw ngayon, isa sa kanila ang pumalit. So tingnan na lang natin kung itong kwentong lumilitaw ngayon ay totoo. Di ba? Kaya sabi dito, fueling speculation even further is a separate rumor that Romualdez might be replaced before the current 19th Congress adjourns on June 13. Talk has emerged that Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, the President's son, and a rising political figure in his own right, may serve as an interim speaker in a caretaker capacity until the full speakership battle plays out in July. So sabi rito, whether Romualdez will survive the growing momentum to unseat him or step down in favor of a compromise candidate remains to be seen. What is certain, however, is that a dramatic House leadership shake-up could be on the horizon as various factions within the ruling coalition position themselves for greater influence heading into the second half of the Marcos presidency. So yan na kwentong yan, mga kababayan, ang masasabi natin na mga exciting developments na siguradong susubaybayan po ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi unang-una, si Martin Romualdez ay siyang inaakusa na nasa likod ng problematic 2025 national budget. Actually, wala man talagang problema. Ginawan lang nila ng problema. Ang gumawa ng problema, siyempre, yung oposisyon.
lalong tumindi yung kontrobersy ng gatungan din lalo ng mga Duterte. Kasi siyempre, gusto nilang guluhin yung ating Marcos administration. Ayaw nilang magtagumpay ang ating Marcos administration. Kasi pag nagtagumpay nga ang Marcos administration, ang feeling nila, hindi na yan anya aalis dyan. Magpipetweet anya. Takot na takot sila. Totularan anya yan ni Marcos Jr., yung kanyang tatay. Ganon ang mga pinapalabas na kwento, mga kababayan, para siraan yung ating presidente. Ito nga po, nag-intensify yung mga intriga ng mga DDS vloggers. Kasi sa tingin nila, si Martin Romualdez ang successor. Yan a familiar pattern, eliminate the rival before the race begins. Yun daw ang agenda, sabi ni Rob Rances, isang DDS vlogger po. Basagin natin yung mga opinion niya at analysis. Marami silang ganyan. Nagkalat po sa social media. May nagpupundo din siguro. Siyempre, pwedeng local, pwedeng foreign. Di ba? O pwedeng local, mga kababayan, na may koneksyon sa foreign. Ganon lang yan. Yan, sabi niya rito. A familiar pattern. Eliminate the rival before the race begins. Opinion by Rob Rances. Sabi niya rito, Martin Romualdez appears to have built his political brand less on mass charisma or broad public appeal, in more on strategic positioning, utilizing institutional advantage to secure his standing even before the real competition begins. And if history is a guide, sidelining a strong opponent early is more than strategy, it's survival. Doon pa lang sa unang paragraph, mga kababayan, ng kanyang commentary, analysis, opinion, may problema na. Untruthful. Anong sinasabi po ninyo na walang karisma, mas appeal? In base po sa ang katotohanan, baliktad po. Ang Congress po sa pangunguna ni pangunguna po ni Martin Romualdez ang pinakang may mataas na approval ratings. Trust in approval ratings, performance rating sa mga survey po. I-compare ninyo po doon sa doon sa mga previous Congress mula sa panahon ni Cory Aquino. Di ba po? Ang negative impression galing man lang po sa inyo, sa grupo ng mga DDS, outside of the DDS circle, sa general public. Si Martin Romualdez, the Congress headed by Martin Romualdez, ang may pinakang mataas na ratings po. Tapos sabi niya rito, and if history is a guide, sidelining a strong opponent early is more than strategy. It's survival. Pinapalabas niya na malakas na opponent kasi, kaya gustong i-eliminate agad itong si Sara Duterte. Mali po yung pagkaintindi ninyo. Walang ganun na intensyon. Kahit na yung ating Pangulong Bongbong Marcos kontra sa impeachment and the majority of the members of Congress, hindi man po basta pinatulan yung impeachment. Ang nag-endorse ng impeachment, ang nag-file ng impeachment po, makabayan, akbayan, mga civil society. Si Martin Romualdez hindi nagsasalita. Hindi man niya kaalyado yung mga nag-file. Kaya lang, ang mga members ng Congress po, nang makita na napakalakas yung mga ebidensya, kasi ginawa ng Quadcom yung mga investigasyon, Quadcom, Committee on Good Government, lalo na po doon sa paggamit ng confidential funds, yun na po, overwhelming yung support ng majority. 250 na dagdagan pa. Naging 245 yung nag-impeach kay Sara Duterte. That is necessary kasi we have to hold accountable yung mga public officials na nakakagawa po ng pagwawaldas ng kaba ng pera ng bayan. So, na-impeach si Sara hindi dahil plinano ng Congress o plinano ni Martin Romualdez o ni President Bongbong Marcos. Na-impeach si Sara dahil sa kanyang masamang gawa. Kinukover ninyo ang totoong issue. Parang yung issue sa AJK na inaakusa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod
ng pagkakulong ni Digong sa dahig. Ang nasa likod po ng pagkakulong ni Digong sa dahig ay yung kanyang war on drugs. Yan ang nasa likod. Nakulong siya dahil sa kanyang sariling gawa. Yan po ang totoo niyan. Kaya itong mga sinasabi po ninyo, malabo, malayo sa katotohanan, unbelievable, pure propaganda. Ang mapapaniwala ninyo po nito, yung mga dati na ninyong followers, pero yung mga general public po, never ninyo makukumbinsi po kasi nasubaybayan yung mga gawain ni Sara. Hindi mapaliwanag po kung paano ginamit yung milyon-milyon na confidential funds. San tambak na mga chichiriya yung mga beneficiaries. You see? Sabi niya rito, now in 2025, an impeachment process is underway against the one figure widely seen as the biggest obstacle to what many suspect is the real goal for 2028, Vice President Sara Duterte. Ang goal daw mga kababayan, win without a war. Assuming kayo na mananalo si Sara Duterte sa presidential election. Kumandidato siya. Kung talagang mananalo siya, di kumandidato siya. Marami siyang kaalyado sa Senado. Tingnan natin kung boboto for acquittal. Sabi nga natin, yung mga senador na yan, may mga ambisyon din sa 2028. At pag nakita nila talagang mabigat yung ebidensya, may rason na sila para i-convict si Sara Duterte. Hindi dahil walang kasalanan pinulitika, kundi dahil malakas yung ebidensya. O justified na yung pagtanggal kay Sara. Tama pa, huwag ninyong isisisi yung impeachment sa administrasyon or kay Speaker Martin Romualdez kasi yung kasong yan, walang kinalaman sa paggawa ng kaso, si Martin Romualdez po. Ang gumawa ng kaso niya, si Sara. Yung pagbabanta niya, sino ba yung nagsulsul sa kanya para bantaan yung speaker, bantaan si Lisa, bantaan yung ating Pangulong Bongbong? Sinabihan siya ni President Bongbong na bantaan mo ako. Lahat ito dahil sa kanyang walang prinong pananalita at hindi na makontrol na sarili. Sabi nga ng mga matitinong analyst po, the worst enemy of Sara Duterte and the Duterte family, yung kanilang sarili. Lalo na yung kanilang bibig. Si Digong po, ang ebidensya po, nagmula mismo sa kanyang bibig, recorded po, nilaglag niya pati si Bato doon sa Quadcom investigation. Yan na niya si Senator Bato. Death squad din yan. Ito. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng police yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan po dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Paano ma-absuelto? Mga kababayan, si Digong doon sa ICC, siya mismo nagbigay ebidensya, nakasumpa siya doon sa Quadcom. Yan, si Senator Bato, death squad din yan. Si Sara Duterte, ganun din. Siya yung nagbigay ng ebidensya. Recorded, nagpa-press con siya. Yung gabing nagwawala siya, nagbanta sa ating Pangulo. Pagkatapos, sabihin niya, sila man niya yan nagsabi na nagbanta akong papatayin sila. Wala man niya ang sinabi niya. Sinabi pa na, no joke, no joke. Ayan tuloy mga kababayan. Isa sa mga prosecutor, si No Joke, Joke No. Si Chill Joke No, mga kababayan, pag binaliktad mo, no joke, no joke, joke no. You see, walang perinong mga pagsasalita, mga kababayan. Daldal ng daldal na hindi pinag-iisipan, bugso ng damdamin, galit,
Yan ang kalaban nila. Hindi man po talaga ang Marcos administration, hindi man po nakikipag-away yung ating Pangulong Bongbong. Sila man lang ang nang-aaway. Pagkatapos sasabihin ninyo na ang target si Sara kasi gustong i-eliminate before eliminate yung rival before the race begins. Alatado pong propaganda lang ninyo. Kumandidato si Sara Duterte kung gusto niya, kung hindi siya ma-convict. Pag na-convict siya, kasalanan niya. Kasi ginawa niya yung mga pagkakasala na impeachable. Huwag ninyong isisi sa kung sino-sino po yung mga gawain ninyong masama. Yung gawaing masama ni Sara Duterte. Tapos isisi ninyo kay Martin Romualdez na nag-agenda si Martin Romualdez to eliminate Sara. Huwag kami mga DDS. Yan sabi dito. If successful, it would have cleared the 2028 pass for any Marcos Romualdez-backed successor. No messy debates, no competitive race, just coronation. But it's not going according to plan. Here's the twist. The voters saw it, and instead of playing along, they sent a resounding message in the midterms. Some Romualdez phones lost. Yung sinasabi ninyong mga phones ng Romualdez, halimbawa, kung tinutukoy ninyo yung House prosecutors, dalawan man lang po yung natalo. Ang isa doon, yung taga rito sa amin, si Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, si Abante, hindi man po yun House prosecutor si Congressman Benny Abante. Kung si Laguna Representative Dan Fernandez yung tinutukoy ninyo, hindi man yun kasama sa House Prosecutors. At tumakbo yun kasi graduate na congressman. Tumakbong gobernador, natalo. At hindi man lang po yung mga in-endorse or kaalyado ng ating Pangulo o ni Martin Romualdez yung natalo. Kahit nga po yung mga kaalyado at in-endorse ni Sara, natalo rin. Yung mga kandidato niya doon sa Bohol, natalo. Si Piñol, talo. Si Alvarez, natalo rin sa pagka-vice gobernador. Dating Speaker of the House, Pantaleon Alvarez. Masyadong sabla yung mga analysis ninyo. In majority sa mga nanalo po sa Senado, alyansa ng bagong Pilipinas, yung mga kaalyado ni Digong, 3 man lang ang nanalo. O kung idagdag natin si Amy Marcos, di 4. Idagdag natin si Camille. Si Camille naman, inagaw lang ni Sara. Yung pag-endorse, kasama siya sa alyansa. At yung mga senador po na nananalo, they are independent republics. Hindi man yan bumoboto ang mga matitinong senador po. Yung matitino, hindi man po sila bumoboto dahil sa alyansa. Yun ang sabi ni may experience niya as a senator. Sabi ni Chis Escudero sa press ko niya kanina, ang mga senadoran niya, tinitingnan yung mga ebidensya, hindi yung alyansa. Yan ang nangyari sa mga impeachment cases na na-file at trinay sa Senado. Narinig ninyo yung sinabi ni Chis Escudero? Kaya yung mga sinasabing kaalyado ni Sara, yun ang expectation ni Sara. Pero baka mabigo siya mga kababayan. Sabihin niya, mga walang utang na loob. Yung mga senador, majority of the senators, kahit hindi niya endorse, mananalo. May kanya-kanyang sila, followers, supporters, at saka kwarta. Di ba po? Mga seasoned politicians na sila. O tingnan mo, yung mga bagong politikong in-endorse ni Sara Duterte, nanalo. Di ba hindi? Si Kibuloy, talo. Si Vic Rodriguez, talo. Si Epe, talo. 3 nga lang yung nanalo. Yung bago na nanalo, si Marcolita man lang po. Kasi kung talagang may Duterte magic po, di sana lahat ng in-endorse niya, panalo. Lalo yung mga senador. Talaga itong mga taong ito. Mababaw yung mga analysis ninyo, kahit Englishin pa ninyo yung mga commentaries ninyo. Alata na may karga at untruthful. Sabi niya rito, because in trying to silence Sara early, the Marcos Romualdez bloc did not just awaken her base. They unified fragmented sectors that now see the impeachment for what it is, not justice, but a shortcut to power. Yan ang bagong narrative ninyo. Ang dapat pinag-usapan po, kung totoo hindi, yung mga nasa
nakasulat doon sa articles of impeachment. Pilit ninyong pinagtatakpan yung totoong issue. Kino-cover ninyo yung totoong issue. Diversionary tactics. Gumagawa kayo ng kwento para pagtakpan yung mga tunay na issue na dapat pinag-uusapan. Dapat pinag-uusapan dito, paano ginastos ni Sara in 11 days yung 125 million pesos. Bakit yung mga pangalan sa acknowledgement receipts, mga chichirya? Dinadivert ninyo dun sa sinasabing political run ni Sara Duterte. Di tumakbo siya pag hindi siya na-convict. Problema ba yon? Unang-una, pag hindi siya na-convict ng Senado, may crimes against humanity sila. Kasama siya doon sa may kasong crimes against humanity. At malamang sa malamang, lumabas na yung warrant of arrest within the year. O baka sa kasagsaga ng impeachment trial. Sabi nga ng mga nanonood sa atin, ano Mr. Maravillas mangyari? Halimbawa, inaresto si Sara Duterte ng Interpol. Tuloy ba yung impeachment trial? Tuloy pa rin siyempre. Si Digo nga po, kahit nandun sa The Hague, tuloy yung kandidatura, pre-claim po as winner. Kaya lang, di man siya makaupo. Ganon po, tuloy. Hanggang sa may resolution po. Ganon. Kahit mag-resign si Sara, kasi ang prayer po, doon sa impeachment, articles of impeachment, hindi lang disqualification, hindi lang removal, pati disqualification, perpetual disqualification from running any public office, kahit punong barangay or kagawad, magiging disqualified siya habang buhay. So sabi dito, and in the Philippine politics, the one who survives a takedown attempt often emerges more dangerous than before. So, if this was the play to win without a fight, they may have just started one. They cannot finish. Yan ang akala ninyo. Hindi man po moron yung ating administrasyon, yung mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos, para matulog na lang. At hindi alam ng mga advisors ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni Speaker Martin Romualdez, ang mindset ng mga Duterte. Of course, alam nila, masyado naman ninyong minamaliit ang kakayahan ng ating administrasyon. O, tingnan ninyo yung nangyari sa kakamaliit ng mga Duterte sa ating Pangulo. Saan pinulot si Digong? Di ba sa The Hague? Parang tinamaan ng kidlat. Di ba taranta yung kampo ninyo? Sabi ninyo, weak leader ang ating Pangulo. Nakakita kang weak leader? Pinakulong si Kibuloy. Pinaaresto si dating Pangulong Digong nang sabi ninyo, maisog, strong leader. O ngayon, di ba tamimi kayo? Yung tinatawag ninyong kuting. Saan ka nakakitang kuting na nagpakulong sa isang strong leader? Pero hindi dahil gusto niyang ipakulong si Digong. Hindi yun po. Nagkataon kasi lumabas yung warrant of arrest. Panahon niya po. And naniniwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa rule of law. And we have obligation sa Interpol. Yun ang paliwanag ng ating Pangulo. Napakalinaw po. Dito sa impeachment nga, tinanong po si Yossi Castro kung ipupurso. Wala man anyang ganon. Walang pagpurso sa impeachment. Ang presidente niya, hindi man nagbabago yung stand. Ayaw niya sa impeachment. Kaya kayo, mangiyak-ngiyak kayo sa pagdepensa sa inyong ang hirap po idepensa ang pamilya Duterte kasi ang gumagawa ng problema sila man mismo. Pagsabihan ninyo, advisean ninyo ng tama ang pamilya Duterte. Hindi yung gatong pa kayo ng gatong. Tingnan ninyo ang nangyari sa mga Duterte. Di ba kapamakan? Kung totoong mahal ninyo ang inyong leader, pagsabihan ninyo ng tama. Yan lang ang paniwala natin kasi kahit pagsabihan ng tama itong magama, hindi man nakikinig kasi ang paniwala nila, magaling sila. Yan ang problema dyan eh. Pag ang paniwala mo, ikaw na yung pinakamagaling, talagang masama ang kahinatnan. Napaka-arugante, napaka-linaw po ang sinasabi sa Bible. Pride
comes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Napakalinaw po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.